Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo, hindi networking, hindi putyu-putyu. Nalugian ako ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Lahat yan tunay na negosyo. Ito ko nagsisimula ka pa, at hanggang ngayon pala nagdinegosyo pa rin. Ito ko nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagdinegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Way back 2020 mga kanegosyo, panahon ng pandemic, 95% ng mga negosyo na malapit sa school, puro nag-close. As in, sarado. Sobrang konti lang yung natira, yung mahaba yung PC. I mean, mahaba yung bulsa. Kasi halos 2 years din na online class yung mga school. At isa yung tindahan kong sari-sari store, mga kanegosyo, na nag-close nung panahon ng pandemic. Naitayo ko yung sari-sari store ko, mga kanegosyo, way back 2015. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Sa TIP ko ba, Technological Institute of the Philippines. Graduate ako ng marketing management, mga kanegosyo. At nagsisimula akong sa sari-sari store, hindi ko pa alam yung focus in one, hindi ko pa alam yung community ng mayaman, hindi ko pa alam na hindi may scale up sa level 2 ang sari-sari store. Parang habang buhay kang reseller, ganon yung labas. Kasi hindi ko naman produkto yung binebenta ko mismo, hindi ko kinereate yung sarili kong product. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto. So hindi kainan. Madali buksan. Yung tipong magsari-sari store ka ngayon, bukas makalawa may katabi ka ng sari-sari store. Sobrang bilis buksan. Tsaka ang nasa isip ko pa lang noon, mga kanegosyo, gusto kong kahit sari-sari store, gusto kong makita or gusto kong matry yung mundo ng pagninegosyo. Ayun lang yung nasa isip ko. Kumbaga, sabi ko, eventually yung learnings sa pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo, lahat yun dumating naman eh. Kaya kung hindi ka pa nga nagninegosyo, napanood mo tong video ko, advantage mo na tong mga kanegosyo. Pero hindi ko sinasabing hindi ka malulugi. Diyos lang ang nakakaalam kung hindi ka malulugi, mga kanegosyo. Kahit alam mo na lahat, may tendency talaga na magkakamali tayo. Which is, kailangan natin yan bilang negosyante. Kasi the more na nagkakamali tayo, mga kanegosyo, the more na nagiging wise tayo, yung character development natin, uh, yung emotional control, tsaka yun nga, mas wise na tayo. Tsaka yung mga learning sa pagninegosyo, mas aware na tayo. Kumbaga ma-apply natin sa susunod nating mga negosyo. The moment pa rin na nagninegosyo tayo, makukuha din natin yung success eh. Medyo matagal lang talaga sa mundo ng pagninegosyo. Minsan 10 years. Ako, mga kanegosyo, hindi pa ako successful kahit 10 years na. Pero yung knowledge ko naman, ayun naman yung katumbas ng 10 taon. At ayun yung sinishare ko dito. I love milk tea, mga kanegosyo. Nagsisimula yan, nakapokus lang yan sa milk tea lang talaga. Ngayon nagdagdag na ng mga tawag dito, mga nachos. Pero
nagsisimula yung milk tea, I love milk tea, talaga milk tea lang yan kasi bumibili ako dyan. Alam ko yan mga kanegosyo. Focus in one mula simula at applyan to ng i-scale up to sa level 2 tulad ng franchising model. Kumita yung may-ari ng I Love Milk Tea hindi sa pagbebenta mismo ng milk tea. Kumita yung may-ari ng I Love Milk Tea sa franchising ping binabayad sa kanila. Imagine mga kanegosyo, 150,000 sa isang franchise. Sa isang nag-franchise pa lang yun Kumita man yung nag-franchise o hindi, bayad yung franchising fee, hindi marerefund yun. Ilang I Love Milk Tea meron sa Pilipinas? Yung iba nagsara na, pero kita pa rin yun, nagbayad ng franchising fee yun Ganon kalaki yung kinita nung may-ari ng I Love Milk Tea. Sa level 2 ang tunay na kitaan mga kanegosyo. Pero wag kang magpa-franchise yung negosyo mo yung ipa-franchise mo, yung negosyo mismo natin yung ipa-franchise po natin. Kasi hindi ka matututo niyan kung ikaw yung nag-franchise mismo. Papakitain mo lang yung may-ari ng franchising. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, nagpapasalamat ako. Lagi mong tatandaan, focus in one, market ng mayaman, i-scale up sa level 2, at pang-apat, kailangan ng gumawa ng original content mga kanegosyo. Kasi karamihan ng kumikitang negosyo ngayon, puro gumagawa ng original content. Kung wala ka pang original content, baka mawala ka sa eksena mga kanegosyo. Yan ay yung labanan ngayong 2025. Subscribe mo naman ako, heart mo naman tong video ko, comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka mga kanegosyo. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit ano religion natin. Ingat tayong lahat. Peace!